Dati tinatapon lang namin ang mga plastic bottles or bote at incans. Pero nung nilaunch ng Hungary ang DRS system under the brand Repont, ay inugali na naming mag-ipon at ibalik ang nadepositong 50 Hungarian forint. Dahil sarado pa ang katabing store na Co-op kung saan kami nagdala nakaraan nila paring Tim at paring Russell, ngayon ay maglalakad tayo ng 10-12 minutes para makarating sa Lidl Groceries. Mas maganda kung naidodocument natin yung mga nangyayari sa buhay abroad natin para may balikan tayo kung sakali wala ka na dito sa Europe. So worth it ba magtrabaho dito? Gaya nga ng mga nasabi ko sa ibang vlogs ay panalo dito yung tatlo yung mga anak o higit pa dahil sila ay tax-free. Lugi ka naman kapag ikaw ay single na 25 years old na pataas at isa lang ang anak dahil kakainin ng tax ang sahod mo. Kaya hindi mo din masisisi ang mga Pinoy na umaalis dito at pinipili makipagsapalaran sa ibang Schengen country. Pero tama ka, kaysa nasa Pinas ka na magkano lang maisasahod okay ka na din dito. Dahil desidido ka na, ito ang ilang tips na mga dadalhin mo kung andito ka na sa Europe or sa Hungary. Number 1 dyan ay ang Euro adapter or extension dahil puro Euro socket na dito, meron din naman mabibili dito pero mas maganda magdala ka na. Number 2 ay ang tabo. Tissue-tissue lang sila dito. Kaya walang bentang tabo. Kaya yung tabo namin sa banyo ay basyo lang ng liquid detergent. Yo guys, it's your boy Harvey Jerseys and today's vlog ay inaayos na natin ang mga bentables. Dahil Shabadnap natin ay nagsalang na din tayo ng mga labahin. 5 days nga pala tayong walang pasok simula nung Sabado-Linggo at holiday naman kahapon. Sarado pa. Oh guys, bibenta po yan ng kalakal. At ito ang kwentong day off ng isang OFW sa Europe. Dati tinatapon lang namin ang mga plastic bottles or bote at incans. Pero nung nilaunch ng Hungary ang DRS system under the brand Repont, ay inugali na naming mag-ipon at ibalik ang nadepositong 50 Hungarian forint. Dahil sarado pa ang katabing store na Co-op kung saan kami nagdala nakaraan nila paring Tim at paring Russell, ngayon ay maglalakad tayo ng 10-12 minutes para makarating sa Lidl Groceries. Mas maganda kung naidodocument natin yung mga nangyayari sa buhay abroad natin para may balikan tayo kung sakali wala ka na dito sa Europe. Isa nga pala akong bicycle assembler dito sa Hungary at nagtatrabaho sa isa sa mga sikat na bike company sa buong mundo, ang Giant Group. 12 kaming Pinoy lahat nung dumating dito, ngayon ay 4 na lamang kami at magdadalawang taon na kami sa darating na November. Panoorin ninyo na lang ang ibang videos ko dito sa YouTube kung interesado kayo. So worth it ba magtrabaho dito? Gaya nga ng mga nasabi ko sa ibang vlogs ay panalo dito yung tatlo yung mga anak o higit pa dahil sila ay tax-free. Lugi ka naman kapag ikaw ay single na 25 years old na pataas at isa lang ang anak dahil kakainin ng tax ang sahod mo. Kaya hindi mo din masisisi ang mga Pinoy na umaalis dito at pinipili makipagsapalaran sa ibang Schengen country. Pero tama ka, kaysa nasa Pinas ka na magkano lang maisasahod okay ka na din dito. Dahil desidido ka na, ito ang ilang tips na mga dadalhin mo kung andito ka na sa Europe or sa Hungary. Number 1 dyan ay ang Euro adapter or extension dahil puro Euro socket na dito, meron din naman mabibili dito pero mas maganda magdala ka na. Number 2 ay ang tabo. Tissue-tissue lang sila dito. Kaya walang bentang tabo. Kaya yung tabo namin sa banyo ay basyo lang ng liquid detergent. Number 3 ay ang mga magic sarap at mamasitas. Pero meron na rin namang mga Asian stores at dumami na din kasi ang mga Pinoy dito kaya marami na rin kayong mabibilhan yan dito. Hindi katulad nung unang dating namin pahirapan sa mga sangkap na yan. Number 4, rice cooker. Maraming kababayan natin ang nagdala niyan dahil nga rice is life. Pero meron ng apps dito kung saan ka makakabili niyan. Gamitin mo lang ang link ko sa baba para maka-free rice cooker ka. Siyempre dahil may kanin masarap mag-almusal ng tuyo, daing at tinapa dahil yan ay pahirapan dito. Sa paglalakad nga namin ni Jonald ay may nadaanan kaming mga bote na tinapon kaya instant 50 yan mga kabayan. Nakadalawang plastic bottles din ang nakuha ni Jonald dito kaya instant 100 dagdag pambili na rin yan.
At ang isa pa sa mga kailangan mong dalhin ay ang makakapal na winter jackets dahil umaabot sa -10 ang temperature dito kaya sobrang lamig lalo na kapag may snow. Andito na nga pala tayo sa Lidl kaya mag-return muna tayo ng mga bote. May English language naman ang Repont machine kaya hindi kayo mahihirapan mag-return ng mga plastic bottles at incans ninyo. Tesco, Spar, Lidl, Penny Market, Aldi. Mga malalaking grocery store where you can buy anything naman po. During weekend, Saturday mostly half-day mga shops at pag Sunday sarado sila. May mga open pa rin naman pero mostly close on weekends. Naka-return tayo ng 1,100 Hungarian forint, kaya makakabili na tayo ng itlog na paborito nating mga OFW. #OFW knows. Habang si Jonald ay nakakuha ng 950 Hungarian forints. Fast forward ay pinambili na natin ang na-refund sa Repont para i-deduct na lang sa ipapamili mong pagkain. Namili ako ng mga prutas at basic needs na itlog kasama ang mushrooms at pineapple chunks para sa naiisip kong ulam sa darating na linggo. Pagka-uwi ay nagsampay na tayo ng nilabhan at mamaya ay bibili tayo ng manok sa Co-op. Sa Co-op tayo namimili dahil sa Zep card na may monthly 20,000 half allowance kami mula sa aming company. Dahil madami ng dahon ang tanim nating sili ay ipanggugulay natin to sa ating tanghalian. Parang kailan lang nung mga binhi palaang ang mga eto at ngayon ay mapapakinabangan na inunahan na nga ako ni Jonald dahil gusto niya din daw mang tinola kahit walang papaya or sayote. Ako na nga ang next na pumitas ng mga tanim na dahon ng sili para isahog sa lulutuin nating tinola. Shoutout sa tagadilig nating si Timothy Mateo at sa nakatulong natin sa ating pananim na si Jonald Revares para mamunga ng ganyan ang mga halaman natin. Niready ko na ang mga sangkap na gagamitin pang gisa. Siyempre, pinainit natin ang kalan bago tayo naglagay ng konting mantika. Nung mainit na ang mantika ay pwede mo nang ilagay ang bawang sibuyas at luya. Bago mo isunod ang manok na nilamas sa asin, lagyan ng konting paminta. Konting patis at haluin at gisahin maigi. Sumasarap ang tinola kapag ang sabaw nito ay ang hugas bigas ng sinaing. Kapag kulo ay tanggalin ang mga unwanted dirts para malinis ang sabaw. Naglagay din ako ng isang pirasong chicken cubes para mas sumarap ang sabaw ng tinola. Dahil walang papaya ay no choice tayo kundi dahon lang ng sili ang ating maigugulay. 2 pirasong siling labuyo para umanghang at pampagana. Nalobat na pala ang camera kaya i-comment down below ninyo kung ano gusto ninyo pag-usapan natin tungkol sa Hungary at tatalakayin natin yan. Hanggang sa muli, see you on to the next.